Mga mahal na kapatid, ang leksyon po na pag-aaralan natin ngayon ay nakatuon sa ibubunga ng mga gawa natin, mabuti man o masama. Karaniwan nating naririnig ngayon yung salitang karma. Ginagamit ito ng mga tao upang tumukoy sa mga dinaratnan ng kamalasan o kasawian o kapahamakan dahil sa masasama nilang ginawa. Ang karma ay isang salitang Sanskrit na nangangahulugang gawa o kilos o aksyon. Ang Sanskrit ay ang pangkalahatang wika ng malaking bahagi ng subkontinente ng India noong sinaunang panahon. Naniniwala po ang mga Hindu at mga Budista na ang lahat ng mga gawa ng tao sa buhay na ito, mabuti man o masama, ay may katumbas na gantimpala o kaparusahan. Kung hindi man sa buhay na ito, ay sa susunod pagkatapos ng muling pagkapanganak. Naniniwala po kasi sila sa tinatawag na reincarnation o transmigration ng kaluluwa o paglipat ng kaluluwa ng taong namatay sa ibang katawan o sa ibang anyo ng buhay. Tayo pong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi naniniwala sa law of karma. Kaya hindi natin ginagamit ang salitang ito. Ang pananampalataya po natin tungkol sa bunga ng gawa ng tao ay nakasalig lamang sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya alamin po natin sa pag-aaral natin ngayon. Anong itinuturo ng Biblia tungkol sa bunga o resulta ng gawa ng tao, mabuti man o masama? Magsimula tayong bumasa dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia 6, talatang 7. Ganito ang ating mababasa. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni naman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanhihin. Ano pong itinuturo ng Biblia tungkol sa bunga ng gawa ng tao, mabuti man o masama? Ang sabi sa talata, kung ano ang inihasik o itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Iniisip po ng marami na matatakasan nila ang mga masasamang bagay na kanilang ginagawa. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong linlangin o dayain ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni naman. May batas po ang Diyos tungkol sa gawa o ginawa ng tao. Malinaw ang sabi ng Biblia, kung anong inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Gumawa tayo ng mabuti, aanihin natin yung mabuting ginawa natin. Gumawa tayo ng masama, aanihin natin yung masamang ginawa natin. Sino po ang nagpapasya kung ano ang aanihin ng tao at ano ang saligan sa gagawing pagpapasya? Pakinggan nyo nakasulat dito sa Jeremias 17 talatang 10. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa. Ang Diyos po ang nagpapasya
kung ano ang aanihin ng tao. Ang sabi ng Diyos, akong Panginoon, ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Kaya nakabantay ang Diyos sa bawat tao. Kita niya kung ano ang ating ginagawa. Nasa isip pa lang natin. Kung anong laman ng puso natin, alam na ng Diyos. Kita ng Diyos. Ang sabi sa talata, ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Kaya naman, anumang ang gawin ng isang tao, ay tiyak na babalik sa kanya yon. Kaya nga ang sabi sa unang talatang binasa natin, huwag ninyong linlangin o dayain ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya. Bakit hindi madadaya ang Diyos? Malinaw ang sabi. Ang Panginoon ang sumisiyasat sa isip ng tao at sumasaliksik sa laman ng kanyang puso. Batid ng Diyos. Kung meron tayong masamang motibo o masamang iniisip kanino man. Sa makatwid, walang anumang gawa ng tao na maitatago o maililihim sa Diyos. Sabi nga namin sa inyo kanina, iniisip pa lang o binabalak pa lang ng tao kung ano gagawin niya, alam na yon ng Diyos. Kaya tanging ang Diyos ang makapagbibigay ng wastong paghatol o pagganti sa kung ano ang ginawa ng tao. Kaya naman kung may mga pagkakataong hindi pa natatanggap ng isang tao ang bunga ng kanyang ginawa, mabuti man o masama, ay hindi niya dapat isipin na hindi na niya aanihin ang kanyang ginawa. Tiyak na aanihin ng bawat isa ang kanyang itinanim sa takdang panahon ng Diyos. Nawa po ang aral na ito ay magsilbing paalaala, kung hindi man isang babala, sa mga nagpapatuloy sa kanilang masasamang gawa o sa masamang paraan ng pamumuhay, lalo na sa mga taong ang ginagawa ngayon ay nakasasama o nakapipinsala sa bayan ng Diyos. Ano po ang tiyak na aanihin ni naman sa masamang bagay na ginawa niya? Babasahin po natin ang sagot sa Kawikaan 22:8. Pero dito natin babasahin sa isang salin ng Biblia ang salita ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa talata. Ang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan at matitigil na ang kanyang pamiminsala sa iba. Ano po ang tiyak na aanihin ni naman sa masamang bagay na ginawa niya? Nilinaw ng Biblia, ang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan at matitigil na ang kanyang pamiminsala sa iba. Nawa po ang mga salitang ito ay magbigay ng inspirasyon sa marami sa atin na naging biktima ng hindi makatarungang aksyon at pang-aapi na ginawa sa atin. Sa kabilang dako, nawa ay magsilbi naman itong babala sa gumagawa ng masama o hindi makatarungang aksyon na pumipinsala sa iba, lalo na sumisira sa bayan ng Diyos. Dapat po nilang malaman na ang kapahamakan ay darating sa kanila at ang kanilang pamiminsala sa iba, lalo na sa bayan ng Diyos, ay matitigil o magwawakas. Pag binasa po natin yung nakasulat sa Oseas 8:7,
Sinasabi doon, ang mga naghahasik ng hangin ay mag-aani ng ipo-ipo o bagyo. Sino po ang ilan? Sa mga naghahasik ng kawalang katarungan o kasamaan at ano ang mga halimbawa ng kanilang masamang gawa. Basahin natin ang nakasulat dito po sa awit sa 37, 12, 14 at 15. Ang masama ay kumakatha laban sa ganap at pinagngangalit sa kanya ang kanyang mga ngipin. Hinugot ng masama ang tabak at inihanda ang kanilang busog upang ilugmok ang dukha at mapagkailangan, upang patayin ang matuwid sa paglakad. Ang kanilang tabak ay masasaksak sa kanilang sariling puso at ang kanilang busog ay mababali. Mga kapatid, sino po ang ilan sa mga naghahasik ng kawalang katarungan o kasamaan at anong halimbawa ng kanilang masamang gawa? Ang sabi sa talata ng Biblia, ang masama ay kumakatha o nagpaplano o nagbabalak ng hindi mabuti laban sa mga matuwid at nagngangalit ang ngipin. Galit na galit. Puot na puot. Ang sabi sa talata, binunot ng masama ang kanilang tabak, nakaumang ang kanilang pana o busog upang patayin ang mga dukha na namumuhay ng matuwid. Ngunit sila rin ang masasaksak sa kanilang sariling puso ng sarili nilang tabak at ang kanilang busog ay mababali. Nakalulungkot na sa bayan ng Diyos ngayon, makakasumbong tayo sa ganitong uri ng mga tao. At hindi lang sa karaniwang tao, sa mga nangunguna pa eh. Sa halip na maawa, tumulong at ipagtanggol ang mga dukha at nangangailangan, ang masasama ay nang-aapi, nananakit, at ang mas malala pa, pumapatay. Sa halip na pasalamatan ng Diyos sa ginawang pagkilos ng matuwid o nagsisikap na panatilihin ng kalinisan, ang kabanalan ng bayan ng Diyos, kinapuotan pa at pinagbalakan pa ng masama. Nakalimutan ng mga taong ito. Itong babala ng Diyos na ating narinig, ang kanilang tabak ay masasaksak sa kanilang sariling puso. Ang kanilang busog ay mababali. Kaya naman kung ano ang ginagawa nila sa iba, ay mangyayari rin sa kanila yon. O aanihin nila kung ano ang kanilang itinanim. Sino-sino po ang mga halimbawa sa Biblia ng sa buhay pa lamang na ito ay naparusahan na dahil sa gumawa sila ng masama sa isang matuwid na lingkod ng Diyos. Pakinggan niyo ang aking babasahin dito sa Daniel 6:1 hanggang 7. Minagaling ni Dario na maglagay sa kaharian ng 120 satrapa na doroon sa buong kaharian. At sa kanila'y 3 pangulo na si Daniel ay isa, upang ang mga satrapang ito ay mangagbigay alam sa kanila at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. Nang magkagayon, ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya at inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Nang magkagayon, ang mga pangulo at mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila nangakasumpong ng anumang kadahilanan, ni kakulangan man,
palibhasa'y tapat siya at walang anumang kamalian ni kakulangang nasumpungan sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo mga kakasumpong ng anumang maisusumbong laban sa Daniel na ito, liban sa tayo'y mga kasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Nang magkagayon, ang mga pangulo at mga satrapang ito ay nagpisan sa hari at nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan, ang mga satrapa at mga kasangguni at mga gobernador ay nanagsanggunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, O Hari, ihahagis sa yungib ng mga leon. Pamilyar po tayong lahat sa binasa nating ito tungkol kay Propeta Daniel. Kung babasahin po natin ang buong kabanatang 6 ng aklat ng propetang si Daniel po nang malaman na ang utos ay nilagdaan ng hari, pumunta sa kanyang silid. Binuksan ang mga bintana at nanalangin sa Diyos 3 beses sa isang araw, gaya ng lagi niyang ginagawa. So bakit hindi natakot si Daniel doon sa nilagdaang pasya o batas ng Haring Dario na sino mang masusumpungan na manalangin sa Diyos o sa kanino mang tao maliban sa hari, ihahagis sa yungib ng mga leon. Nanalangin pa rin si Daniel. Tapat siya sa Diyos eh. Naglilingkod siya sa tunay na Diyos. Nakita siya ng mga nagbalak ng masama. Agad iniulat nila siya sa hari. Kaya wala namang choice ang hari kung hindi ipatupad ang utos na nilagdaan niya. Kaya anong ginawa ng hari? Ipinatapon si Daniel sa yungib ng mga leon. Ngunit iniligtas siya ng Diyos. Nang makita ng Haring Dario na si Daniel ay buhay, siya ay nag-utos na dakpin ang lahat ng nag-akusa kay Daniel at sila'y inihagis sa yungib ng mga leon kasama ng kanilang mga asawa at mga anak. Bago pa man makarating sa ilalim ng yungib, sinunggaban na sila ng mga leon at nagkaluray-luray ang kanilang mga buto. Nakalulungkot dahil sa masasamang ginawa ng mga pinuno sa kaharian, pati ang kanilang sariling pamilya, ang asawa at mga anak, napahamak. Kaya totoong-totoo eh. Yung sinasabi ng Biblia na yung itinanim ng tao, aanihin niya yun. At sa buhay pa lang na ito, nag-ani na ng kasamaan ang mga gumawa ng masama kay Propeta Daniel. Hindi po mababali yung batas ng Diyos na yon. Mabuti ginawa mo, aani ka ng mabuti sa mabuting ginawa mo. Masama ang ginawa mo, aani ka ng kasamaan, ng kapahamakan sa masamang ginawa mo. Sa kabilang dako, anong katunayan? Na ang mabuting gawa tulad ng katapatan ni Daniel sa Diyos ay mag-aani ng mabuting bunga. Basahin natin ang nakasulat diyan din sa Daniel 6 talatang 28 naman. At si Daniel ay nagtagumpay sa panahon ni Haring Dario at sa panahon
ni Haring Ciro ng Persya. Dahil po sa mabubuting gawa o katapatan ng propeta Daniel sa Diyos, nagtagumpay siya. Sa ibang salin ng Biblia, umunlad siya, nanagana siya sa panahon ng paghahari ni Dario at ni Ciro ng Persya. Ang nangyari sa kanya ay nagtuturo sa atin na ang katapatan sa Diyos at ang pagtupad ng ating mga tungkulin sa kabila ng mga pagsubok, gaya ng pag-uusig at pang-aapi na patuloy nating dinaranas ay magdudulot sa atin ng gantimpala kahit sa buhay pa lamang na ito. Ngunit ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano at kung kailan niya ibibigay ang gantimpala. Anong mabuting gawa sa kapwa ang tiyak na gagantihin ng Diyos? Basahin natin ang nakasulat dito po sa Kawikaan sa 25, mga talatang 21 at 22. Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom at gagantihin ka ng Panginoon. Ang pagtulong sa nangangailangan, maging sa ating mga kaaway, ay utos ng Diyos. Kalooban ng Diyos yun. Gaano kahalaga ang pagtulong sa kapwa, maging sa ating mga kaaway. Ang Diyos ang gaganti sa atin. Siya ang magbibigay ng gantimpala. Isipin ninyo, sabi sa talata, kung kaaway mo'y magutom, bigyan siya ng pagkain. Hindi yung pigilin mo ang paghahatid ng pagkain doon sa itinuturing mong kaaway. Kaya mo silang magutom. Malinaw sa amin ng Biblia. Nagutom ang kaaway mo, bigyan mo ng pagkain na makakain. Nauhaw, bigyan mo ng tubig na maiinom. Kaya tiyak na labag sa kalooban ng Diyos ang ginagawa ng ibang mga lingkod niya ngayon na sila pa yung nang-uusig, nanggigipit, gumagawa ng iba't ibang kaparaanan para apihin, pahirapan, parusahan yung itinuturing nilang mga kaaway kahit pa sariling pamilya nila. Huwag natin silang tutularan. Sa halip, sundin natin ang sinasabi ng Biblia, tulungan, maging ang ating mga kaaway. Pero sino higit sa lahat ang dapat nating tulungan? Basahin natin ang nakasulat sa Gawa 20, talatang 35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa may hina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sinabi po ni Apostol Pablo, dapat tayong magsisaklolo o tumulong sa mga mahihina. Pinaalala niya sa mga Kristiyano noon ang salitang sinabi mismo ng Panginoong Kristo, lalong mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sino po ang tinutukoy ni Apostol Pablo na mahihina na dapat tulungan at paano natin sila tutulungan? Dito naman natin babasahin sa sulat pa rin ni Apostol Pablo sa Roma sa 15, mga talatang 1 hanggang 2. Dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya. At huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Ang mahihinang tinutukoy ay
ang mahihina sa pananampalataya. Sino po ang mahihina sa pananampalataya? Yung mga nahulog sa pagkakasala, nahulog sa paggawa ng pagkakamali. Sino pa? Yung mga tumigil na sa pagtupad ng kanilang pananagutan sa ating Panginoon Diyos. Ang kailangan ng mahihina sa pananampalataya, pagpapayo, paggabay, upang sila ay makapanumbalik sa kasiglahan ng paglilingkod, na yun ang buong pagtatalagang ginawa ng mga naunang namahala sa iglesia at ng mga tapat na mga ministro at mga may tungkulin sa loob ng iglesia ni Kristo. Kaya pagka merong nagkakamali, ay nilalapatan ng angkop na lunas. Nagpapayo, nagpapalakas. Hindi agad gumagawa ng marahas na aksyon laban sa kanila tulad ng pagtatakwil, pag-uusig, panggigipit, at hindi makatarungang pagtitiwala. Ngunit sino ang tinutukoy na malalakas sa pananampalataya na tunay na makatutulong sa mahihina? Yaong hindi ang sarili ang binibigyan ng kasiyahan. Pagka ang leader, pagka ang ministro, pagka ang may tungkulin, ang iniintindi yung sariling kasiyahan, yung sariling kapakanan, ay hindi niya pag-uukulan ng panahon at pansin. Yung pagpapatibay sa mga mahihina. Tandaan natin, ang tunay na pananampalataya na tinanggap natin sa iglesia, yon ang naglapit sa atin, sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung pagpapalakas sa mahihina ang pananampalataya, katumbas yon na inilalapit natin ang tao sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo kung nung bumangon ang mga suliranin sa iglesia, kaagad ay ito ang inilapat ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia, hindi na sana lumaki. Hindi na sana lumala ang kalagayan ng iglesia ngayon. Sana ay hindi pa huli ang lahat para bumalik ang mga kinauukulan sa katwiran ng Diyos at maging tapat sa Kanya. May pagkakataon pa ba na ibinibigay ang Panginoon Diyos sa mga nahulog sa pagkakasala o sa mga maling gawa upang bumalik sa katwiran at maging tapat sa ating Panginoon Diyos? Basahin natin ang nakasulat dito sa Hosea sa 10 talatang 12. Ganito sinasabi, maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. May pagkakataon pa po ba na ibinibigay ang Diyos sa mga naligaw, sa mga nahulog sa pagkakasala, sa mga maling gawa, upang bumalik sa katwiran at maging tapat sa Panginoon Diyos? Meron. Ang sabi ng Biblia, panahon na upang hanapin ang Panginoon. Paano paghanap? O pagbalik? O pagbabalik sa Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, maghasi kayo ng katwiran. Katumbas ng magtanim kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa. Hindi po ba ang salita ng Diyos ay itinulad sa binhi na itinanim? Yung matabang lupa, yun yung tumanggap ng mga salita ng Diyos na nagbunga. Ang bunga
bunga ng kabanalan. Kaya yung natamnan ng mga salita ng Panginoon Diyos, pero napabayaan yung pagtupad ng kalooban ng Diyos, ito ang panawagan ng Panginoon. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ninyo ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ano yung tinutukoy dito na katwiran na dapat nating ihasik? Malinaw na sa atin yun. Nakasulat sa Roma 1:16 hanggang 17, ang Ebanghelyo o ang mga salita ng Diyos, ang katwiran ng Diyos na kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Kaya ang pagbabalik sa Diyos ay nangangahulugang pagbabalik sa pagiging tapat sa pagsunod sa kanyang mga salita. Ang paggawa nito ay mangangahulugan ng pag-aani ng mga pagpapala ng Diyos. Ang sabi nga sa talata, lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Kaya mga kapatid na nakikinig ngayon, kilala natin ang ating sarili. Alam natin ang naging buhay natin. Ano ba inihahasik natin? Ano ba itinatanim natin sa araw-araw, sa bawat sandali ng ating buhay? Yung bang mabubuti sa harap ng Diyos? Ang mabuti ay ang mga salita ng ating Panginoon Diyos? O nabubuhay tayo sa paglabag? Meron tayong ginagawang masama na ayaw nating baguhin. Namamalagi. Yun at yun. Inuulit-ulit lang natin yung masamang ginagawa natin. Pagkatapos ay aasa tayo na tayo ay magtatamo ng mga pagpapala ng pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Hindi mababali. Yung batas ng Diyos, ano inihasik mo? Aanihin mo yun. Yung bang pag-aani dito lang sa buhay na ito? Pagpapala sa buhay lamang na ito? Anong tinitiyak ng Biblia? Sa mga gumagawa ng mabuti, nagsisikap na magtapat sa pagsunod sa lahat ng mga aral o kalooban ng Panginoon Diyos. Pakinggan nyo ang nakasulat dito sa 1 Timoteo 6:18 hanggang 19, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yung gumagawa ng mabuti, yung mayaman sa mabuting gawa, nagtitipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa darating upang makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi lang binigyan tayo ng buhay, ng lakas, ng mga biyaya araw-araw. Binigyan tayo ng karapatang maglingkod. Ipinaunawa sa atin ang kanyang mga salita, ginamit na kasangkapan ng sugo at ang naunang namahal. Pagtapatan natin yun. Ilapat natin ang sarili natin sa kabanalan ng ating pagka-iglesia ni Kristo. Kaya, ganito man ang nangyari sa iglesia, hindi dapat magbago. Yung katapatan natin sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Kanya, yung pagmamahal natin sa Panginoong Kristo, yung pagmamahal natin sa iglesia at sa mga kapatid sa iglesia. Mahirap man ang buhay ngayon, marami mang tiisin ngayon, at ang iglesia ay hindi
exempted. Ang totoo nga ay lalong mabigat ang dinadala ng mga kaanib ngayon sa iglesia dahil sa pagsubok na bumabalot dito ngayon. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo dapat manghina, hindi tayo dapat masiraan ng loob, sapagkat tiyak natuto pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kung nagpakatapat tayo sa pagsunod sa Kanya, nagpakayaman tayo sa mabubuting gawa, di niya tayo kalilimutan. Yung inihasik nating kabutihan, mabubuting gawa, aanihin natin ang bunga nun. Hindi lang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat sa buhay na darating. Nawa, itong ating pinag-aralan, maging inspirasyon natin sa pagtataguyod ng ating pagka-iglesia ni Kristo na ibinubuhay ang mga aral ng Diyos at lubos na naglalagak ng pag-asa at pagtitiwala sa Kanya. Bago tayo manalangin, aawitin natin ang awit ng ating kahalalan. Tumayo kayo mga kapatid. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Magpahanggang ngayon, naaawit namin ang awit ng aming kahalalan mula sa aming puso. Kalaki pang pangangako, mamahalin namin ang aming pagka-iglesia ni Kristo. Tapat kaming susunod sa iyo at sa iyong mga kautusan hanggang sa tamuhin namin ang pangako mong kaligtasan. Ama, salamat sa tanglaw, sa ilaw na patuloy mong ibinibiyaya sa amin sa pamamagitan ng mga salita mo na tinatanggap namin sa panahon ng aming mga pagsamba. Kahayagan ito, Ama. Mahal na mahal mo kami. Ayaw mo kaming mapahama. Ayaw mo kaming malayo sa iyo. Kundi ang nais mo, lalo kaming maging malapit. Lalo kaming maglagak ng pag-asa at pagtitiwala sa iyong banal na mag-agawa. Ikaw, Ama, ang may hawak ng aming buhay at ng aming kapalaran. Sa iyo namin isinasalig, Ama, ang nalalabing panahon ng buhay namin sa mundo. Ang kapakanan ng aming sambahayan, lalo na ng mga anak namin. Ngayong malapit na ang araw ng kaligtasan, lalong bumibigat ang buhay sa mundong ito. Lalo pa nga at ang iglesia ay dumadaan sa malaking pagsubok. Ama, wala kaming anumang ipinangangamba pagka malapit ka sa amin. Pagka ikaw ang nangunguna, nag-iingat at nagliligtas sa amin, hindi kami masasawi, hindi kami mapapahamak, kundi matutupad sa amin ang iyong mga pangakong hindi mo kami pababayaan. Iingatan at ililigtas mo kami. Higit sa lahat, pagka naitaguyod namin ang tunay naming pananampalataya, magmamana kami ng buhay na walang hanggan. Ang totoo, Ama, nasasabik na kami na dumating ang dakilang araw na isusugo mo na ang iyong bugtong na anak upang kunin kami at ipagsama kami sa piling mo diyan sa langit. Sapagkat sa buhay na ito, anuman ang aming pagsisikap, nalunasan ang maraming tiisin at bagaba, palibhasa'y naglalakbay pa kami sa mundo, hindi kami makaiiwas sa maraming mga tiisin at kapighatian. Subalit pagka nariyan ka, Ama, laging nakikinig sa aming mga panalangin, sumasaklolo sa panahon ng aming pangangailangan. Panginoon, napapanatag ang loob namin, payapa kaming nakapamuhay
at nasasabi namin makapagpapatuloy pa kami sa aming paglilingkod. Ama, huwag kang pumayag na sino man sa aming nagkakatipon ngayon mawalay pa sa iyo. Huwag kaming mahulog sa mga pagkakamali, sa mga pagkakasalang maghihiwalay sa amin sa iyo. Kundi babantayan mo kaming palagi. Babantayan mo ang aming mga puso. Tatanglawan mong lagi ang aming isipan upang ang magawa lang namin kung ano ang ayon sa iyong kalooban. Panginoong Hesukristo, sa araw ng pagbabalik mo, alalahanin mo kaming lahat na nagsasakit alang-alang sa kapakanan ng iglesia. Panginoon, iniiling namin sa iyo, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Gawin mo kaming matatag sa aming paninindigan, sa pagsunod sa mga kalooban ng Ama. Masundan namin ang halimbawang iniwan mo sa kababaang loob at pagkamasunurin hanggang sa iyong kamatayan. Sana ipakiusap mo sa Ama na mabalik na ang iglesia sa dati nitong banal, maayos at maluwalhating kalagayan, ganap na mahanda sa nalalapit na kaligtasan. Kayo lang ng Ama ang may magagawa para mangyari yon. Hindi kami magsasawang umasa at manalangin parang iglesia mabalik sa dati nitong kaayusan. Panginoong Hesukristo, alalahanin mo ang aming sambahayan sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Lagi mo kaming ilalapit sa Ama. Lagi mo kaming ipapakiusap sa Ama. Gawin mo kaming matatag sa pagtataguyod ng tunay naming pananampalataya. Ama, bago kami maghiwa-hiwalay, baka merong idinadalangin sa iyo ang mga anak mo na hindi nabanggit sa panalangin ito. Maari ba ibiyaya mo, ibasbas mo sa mga anak mo, maging ang luna sa mga suliranin at kagalingan sa mga karamdaman. Lubos kaming sumasampalataya, Ama, tinanggap mong pagsamba namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.